Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Partner, napakinggan natin yung buong storya ngayon sa Rocky Secret Files. Nakakalungkot lang dahil hanggang ngayon hindi niya pa rin nasasabi. 12 years na eh. 12 years na. Kay Nick, yung nagkaroon ng bunga. Yung isang beses nilang pagtatalik. Oo, bukod sa napatunayan natin na antibay talaga ng kung ano mang semen, diba? Ni Nick. Pero, grabe din yung kaibigan, diba? Yung circle of friends ni Tony. Dude, ba't ka tumatawa? Ano yan? Si Titan Jello, parang, dude, yung totoo. Ano nakakatawa? Wala. Bakit? Wala, may joke lang na naiisip ako bigla. Pero seryoso yung usapan natin ngayon. Kailangan kong maging maayos. Ito tayo eh. Pag medyo sabog-sabog, puyat-puyat talaga. Ito yung naging epekto, diba? Dapat kinigan sa'yo. Ito na nga. Umbaga, bukod doon, sa parte na yon, dito natin napatunayan na ang husay din namang rumispeto nitong mga kaibigan ni Danica. Yes. Kasi kung tutuusin, pwedeng kumalat yan eh, na uy, may anak ka na dun. Tama. Hindi mo alam. Kasi alam ng mga kaibigan niya eh. Tama. Pero, talagang walang ni isang nagsabi kay Nick or wala man lang nagpahiwatig na may anak itong si Nick dito kay Danica. So, yung mga kaibigan na gano'n, it's also a rare kind of friends, no? Thank you, Duda. You're welcome. I got you. Hindi, pero, yun. At bukod pa doon, dude, hindi mo rin masabi at mapinpoint sino may mali talaga dito eh. Yes. Kasi lahat parang merong hindi ginawa. Mm-hmm. May mga pagkukulang eh. Mm-hmm. Kaya parang ang resulta o etong hindi pagsasabi ni Danica ng katotohanan na si Nick ay merong anak sa kanya, eh parang nagpatong-patong na lang eh. Kaya yun yung naging desisyon niya. Parang nagmula dun sa patong-patong na pagkukulang, kaya yun na lang yung naging desisyon niya. I agree, dude. Pero para sa akin hanggang kailan ba itatago ni Danica? Hanggang kailan niya ba hindi sasabihin yung karapatan ng bata na ito yung tatay mo? At yung karapatan din ni Nick na malaman niya na nagkaroon ng bunga yung pagtatalik nila. Kasi dude, may pamilya na rin itong si Nick eh. Mm-hmm. And hindi ko sigurado kung si Nick ba yung klase ng tao na bukas sa posibilidad na magiging tatay siya ng hindi niya kapamilya o hindi talaga niya pamilya. Agree. Kasi bakit hindi niya sinubukang jowain ulit itong si Danica? Kung may feelings siya para dito kay Danica, bakit hindi niya sinubukan ulit suyuin, ligawan? Hindi rin naman siya naninindigan eh. Si Danica, may pangarap sa buhay, of course. Naramdaman niya na yung pag-aaral sa Davao ay ikabubuti niya. Nakaramdam siya na parang, okay, medyo social, parang ina ko dito. So, siguro yung tumatakbo sa utak niya nung time na yun is that pagyayamanin ko muna itong pagkakataon na to na ibinigay sa akin ng mga magulang ko na pag-aralin ako dito. Mm-hmm.
Etong sinuggest ng tito ko na mag-aral dito sa kilalang eskwelahan sa Davao. Mhm. And normally, di ba, ang isang tao, especially ang isang bata, kung binibigyan ka ng opportunity ng mga magulang mo na mag-aral, i-grab mo yan. Kasi hindi lahat ng mga bata nakapag-aaral. Tama. Yun nga lang, nabuntis siya. Sa pagkakaingat-ingat niya sa sarili niya, ending, naibigay niya rin yung sarili niya dun sa lalaking mahal niya pero hindi niya asawa. Kakalungkot lang, no? Mm-mm. Minsan may mga bagay tayong gusto natin mangyari na ito yung mangyari sa buhay ko. Mm-mm. Bago ko ibigay yung sarili ko, kailangan sa asawa ko. Pero minsan yung mga pangarap natin na yun hindi nangyayari, no? Totoo. Pero sabi naman niya, hindi siya nagsisisi dun sa parte na nandito na yung anak niya. Mhm. Na nabuhay yung anak niya. Mhm. May mga bagay siyang pinagsisihan dun sa mga maling desisyon niya sa buhay. Pero, more than anything else, hindi siya nagsisisi na yung anak niya ay nandito kasama niya. I think, dude, dito natin din ma-realize yung value of positive mindset. Kasi, kung mananatili lang tayo doon sa anino ng mga desisyon natin sa nakaraan natin, Mhm. hindi tayo makakausad eh. And hopeful naman itong si Danica na sooner or later, makikilala din ng anak niya yung daddy niya. And si Lord, sabi niya doon, ang mag-orchestrate ng pagtatagpo nilang dalawa. Mhm. Pwede. Iniisip ko kung may plano siya o wala base doon sa secret file niya. Pero feeling ko naman, darating yung panahon na ipapakilala niya rin. May kutob lang ako na ganun. Hindi ko sigurado May kutob lang ako na ipapakilala niya rin sa tamang panahon. Pero may mga magulang na hindi na talaga pinakilala. Hanggang sa dulo ng Hininga niya. hininga niya. Hindi na pinakilala. Hanggang yung bata na lang nakaalam nung, tatay ko pala to. Hindi sinabi ni nanay. May mga ganun eh. Kasi dude, kung wala naman siyang plano, ang sasabihin niya lang sa letter niya na, hindi ko na ipapakilala sa iyo babaunin ko to habang buhay. Walang ganun eh. Sabagay. Sabi niya, si Lord ang mag-orchestrate, 'di ba? So meaning, humihingi din siya ng gabay kay Lord. Na, Lord, etong desisyon ko na ito, gabayan mo ko para kung sakaling magtagpo ang mag-ama ko, is payapa din ako. Kasi dude, I think more than the pagtatagpo ng anak, yung sarili niya rin yung hinahanda niya. Kasi dude, di ba yung parang haharap ka ulit dun sa taong alam mong minsan mong minahal. Parang, ang hirap din nun, no? Hirap. Yung tipong, may nararamdaman ka para sa tao dun, Mhm. pero may pamilya na siya. Oo. Tapos hindi mo na siya pwedeng mahalin kasi may pamilya na siya. Okay sana na mamahalin mo pa siya eh. Kumbaga, kung may chance pa, di ba? Paganda ka, pabotox ka, kung ano yung gusto mong gawin sa buhay mo bago ka humarap sa kanya. Pa-shave ka, di ba? Kaya ate, ano? Oo. Kaya ate- Pa-wax ka. Kaya ate, ano yun? Kay Ate Lloyd, dyan sa may labor mo, Ganon. So, pwede mo pagandaan yun eh. Mhm. Nang ganun eh. Kasi alam mo na, magkikita kayo ulit, pero, single naman siya, kaya may possibility na magka-chance, di ba? Pero hindi eh. Pamilyado na. Pamilyado na eh. So, step back ka talaga. Kaya parang inihahanda mo rin yung feelings mo ngayon. Kaya parang humihingi ka na ng guidance sa Panginoon. Kasi kung ikaw lang mag-isa, parang baka hindi mo kayanin. Pero with the guidance of the Lord, bigyan ka niya ng, alam mo yun, mental space para pag kaharap mo na siya, may pakilala mo talaga ng buong tapang yung anak mo dun sa lalaki. Mhm. Na para sa anak mo, para i-remind ka ni Lord na para sa anak mo to, hindi na para sa sarili mo. Tama. Sana yung mga magulang din, no, na kaparehas ng kwento ni Danica at ni Nick, ay magkaroon sila ng lakas ng loob na sabihin din dun sa bata yung totoong tatay.
Kasi parte yun ng pagkatao nila eh. Parte. Oh. Para kumumpleto dun sa pagkatao nila. Yung malaman lang din nila kung sino talaga yung totoong tatay nila. Hindi yung tito nila, yung pakilala, yung hindi siya yung tatay mo, o hindi pa ba ako sapat, yung mga ganon. Minsan kasi may parte sa isang single parent na hindi pa ba ako sapat para sa iyo anak, hindi pa ba sapat yung pagmamahal, atensyon ko, kaya hinahanap mo yung tatay mo. Hindi. Para mabuo lang yung pagkakakilanlan niya sa sarili niya. Kailangan niya malaman kung sino talaga yung tatay niya. Tama. Kung sino yung isang missing piece doon sa birth certificate niya. Parang ganon. And doon naman sa lalaki, dude, iniisip ko din, nakakainis siya. Parang may parte sa akin na naiinis ako sa kanya. Bakit? Kasi loko ka pala, may jowa ka, ba't mo ginalaw yun? Ba't mo ginalaw si Danica? May pagkakataon, Marcy. Nakainom. May kwarto. Nasa resort. Basta may pagkakataon. Gagawa ng paraan. Kung seryoso na pala siya dun sa bago niyang girl eh. Bakit gumalaw pa siya ng iba? Diba? Kaasar. Tapos, naisip ko din sa kanya, love language niya siguro, touch. Yung gusto niya yung physically nandun present yung taong pinipili niya, yung minamahal niya. Mahina siya sa tuwing may distansya. Aminin na natin, may mga tao talaga na pag may distansya sa pagitan nilang dalawa, humihina. Kaya hindi pa pwede na magkalayo sila. Kailangan magkalapit sila. Tama. And that's the reality of life. May mga mahihina talagang tao na ganun. Yung kadikit dapat nila yung partner nila. But dude, parang, ako yan. Natatawa lang ako, dude. Natatawa lang ako, partner. Ay, nako. Anyway. Sa mga kabisyo namin na gusto mag-share ng kanilang secrets, pwede naman kayo mag-share sa amin. Send nyo lamang po yan sa raketera@gmail.com. Kami po yung magbabalik para sa programang Top Secrets. Kasama pa rin ang inyong Basta Princess, DJ Raketera. Kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Susunod na ang Top Secrets. This is Danica's Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic!